Mga Judgmental. Ito na po ang sabi tayo. Liham kay Kuya Checo. Checo. Isang araw. Ito na po ang liham kay Kuya Chico. Kaya yung tenga ko sakit. R.I.P. eardrum. R.I.P. Nagulat Hammer, anvil, stirrup. Yun yung three tayo ni Bones. Nag-vibrate na hanggang bukas. Ready na? Apo, paulo ka. Ito na naman po ang liham kay Kuya Chico. At ang sulat ay ganito. Wow ha? Hamon na yun. Dear Kuya Chico, itago mo na lang ako sa pangalang Ambet. May 3 taon na mula nang graduate ako ng college. Nagtapos ako ng course na nursing sa isang ospital na nakiuso at naging nursing school para pagkakitaan ang mga taong tulad ko na nag-akala na magiging in demand ang mga nurse hanggang sa ibang planeta. Totoo yan. Diba? Nung graduate ako, iba waiter na. naghanap agad ako ng trabaho dahil agawan sa bakanteng spot ang mga bagong nurses. Sa kabutihang palad, napasama ako agad sa listahan ng mga under consideration para maging resident nurse sa isang hospital. Pang 472 daw ako sa listahan at tatawagan daw nila ako agad pag nagkaroon ng opening. Pag siniswerte ka nga naman. Habang nag-aantay akong matawagan, hindi ako lumalabas ng bahay. Iniisip ko kasi na baka magkaroon ng opening doon sa ospital. At pag tinawagan nila yung 471 na una sa akin, baka busy lahat ng landline nila. At sana, lowbat ang cellphone nilang lahat. Pero makaraan ng 2 days, nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan kong maghanap ng trabaho sa internet. May mga opening na nursing position sa ibang bansa, kaso ang gusto nila ay may 2 years experience. Naisip ko tuloy maging volunteer nurse sa mga ospital na nag-e-exploit ng mga nurse na nangangailangan ng experience. Ay, totoo. Para makapagtrabaho sa ibang bansa. Parang hindi ako natatawanan, nababagabag ako sa letter. Sabi ko sa inyo, seryoso kasi ito eh. Ano ba yan? Sinuwerte naman ako dahil okay ang napasukan kong ospital bilang volunteer nurse. Volunteer. May libreng banana queue tuwing Thursday at walang bayad gumamit ng CR. Isang araw, habang on duty ako sa ospital, tumawag ang mama ko. Ibebenta na daw nila ang bahay at lupa namin sa Laguna at gagamitin nila ang pera sa pagre-retiro. Gusto daw kasi nilang mag-enjoy o ma-enjoy ang buhay. Naging mabait at mapagmahal ang mama at papa ko. Nag-iisa akong anak kaya spoiled ako. Ngayon na malaki na ako, panahon na siguro na sila naman ang magpasarap. Kaso, wala akong mamanahin. Bad trip. Every month, nagpapadala ang mama at papa ko ng mga postcard kung saan na sila nagbabakasyon. May postcard galing Mexico, Australia, Jamaica, Quiapo, London at iba pang lugar. Kahit naiinggit ako sa kanila, natutuwa din ako dahil mukha silang masaya. Hinihiling ko gabi-gabi ang kaligtasan nila at pinagdarasal ko na sana ay pinagdadasal din nila ako. Nung makuha ko ang 2 years experience na kailangan para makapag-nurse sa ibang bansa, akala ko madali na. Pero dahil hindi na ganon ka-in-demand ang nurses at madami na din ang bansa na nagmamanufacture ng nurse, lumipas ang 1 taon na wala akong ginagawa. Napagpasyahan ko na magtrabaho sa call center para matustusan ang pangangailangan kong mag-post sa Facebook ng pictures na nagbabakasyon ako at gumigimik. Akala ko Tinatamaan ngayon. Akala ko magiging routine na ng buhay ko
At wala na akong ibang gagawin kundi magtrabaho nang biglang tumawag si mama. Ito na. May promo daw ang susunod nilang bakasyon. Buy 2 tickets, get 1 free. Baka may kilala daw ako na gustong sumama sa kanila. Muntik ko nang murahin si mama. Kahit hindi mapipikon eh. Sinabi ko na ako na lang ang sasama. Natuwa si mama. At sinabing... Sa kanya nagtanong. At sinabing bukas na bukas din ay ipapadala niya ang ticket. Nung dumating ang ticket, nakita ko na sa Tibet pala kami pupunta. Nag-empake ako agad at nagpaalam sa opisina. Ang lamig doon. Pagdating sa Tibet, sinalubong ako ni mama ng yakap. Si papa, appear lang daw dahil ayaw daw niya ng affection in public. pero hindi ako nakatiis. Nagkaroon pa rin chance para magpaliwanag yung tatay. Pero hindi ako nakatiis. At niyakap ko si papa. Niyakap din naman niya ako bago niya ako sikmuraan. Doon sa Tibet, enjoy lang kami. Kain sa labas. Kuhaan ng picture para sa Facebook. Walang gaano restaurant doon. Punta sa mga tourist spots. Sa huling araw ko sa Tibet, niyaya ako nila papa sa isang temple. Madaming turista sa temple. At sa labas ay may nakita akong matandang nagbebenta ng mga lumang libro. Mga libro daw ito ng self-awakening at realizations. Binili ko agad dahil libre naman ni papa. Pag uwi ko sa Pilipinas, balik trabaho na naman ako. Isang madaling araw, kararating ko lang sa inuupahan kong kondo, nakaramdam ako ng gutom. Pandesal lang ang nakita ko at para mapasarap, nagtimpla ako ng kape. Nung matapos akong kumain, naalala ko na hindi pala ako dapat uminom ng kape dahil hindi ako makakatulog. Naisip kong magpaantok muna sa may terrace. Nagyosi muna ako at para mapasarap, nagtimpla ulit ako ng kape. Sino maingay dyan? Lumipas ang 2 oras at hindi pa rin ako inaantok. Naalala ko yung librong binili ko sa Tibet. Iniisip ko na sana boring yung libro para antukin ako. Pero mali pala ang ginawa ko. Dahil sobrang nagustuhan ko ang pagbasa ng libro. Sinimulan ko sa simula at natapos ako nung nasa katapusan na. Madami akong natutunan sa libro. Pero ang pinakatumatak sa utak ko ay ang pagiging praktikal. Hindi daw mabubuhay ang tao kung puro material na bagay lang ang gugustuhin niya. Lumipas ang ilang araw, Kuya Chico. Pinag-iisipan ko pa rin ang mga nababasa ko. Naisip ko na ang dami kong ginagastusan na hindi ko naman kailangan. Naisip ko din na yung mga sinaunang tao naman ay hindi naman maluho pero kinaya naman nilang mabuhay. Alam kong kaya ko din mamuhay ng simple. Kaya nagkaroon ako ng idea para sa isang life-changing experience. Magiging caveman ako. Sabi ko na eh. Hindi na ako magtatrabaho at manghuhuli na lang ako ng hayop para kainin. Mamimitas na lang ako ng mga prutas at gulay. Hindi na din ako bibili ng mga damit at bahag o kaya balat ng hayop na lang ang isusuot ko. Pwede kong gawing damit ang balat ng wolf, cow, lion, bear o kaya bangus. Hayaan mo na siya. Pwede naman kasi yun. At titira lang ako sa cave. Magkalayo yung area ng bangus tsaka ng ano? Mga lions. Malay mo meron. Titira na lang ako sa cave. Madami na ang nagsasabi o nagsabi na kalokohan ang kagustuhan ko maging caveman. Pero sigurado na ako na ito ang gusto ko. Kailangan ko lang ng tulong mo, Kuya Chico. Saan ba merong pwedeng upahan na kuweba? Kahit 2-bedroom lang, basta may parking. Saan ay mabigyan mo ako ng sagot sa lalong madaling panahon. Lubos na gumagalang, Ambet.